So, meron tayong series. Ang series natin ay sa 1 Corinthians chapter 26, Transformed to the Mind of Christ. So, sinasabi ni Paul, tayo ay maging kagaya ng ating Panginoong Kristo Jesus. So, tandaan natin, ang ating Panginoong Kristo Jesus, nakalagad siya sa dagat. At yung mga, yung 5 loaves and 2 fishes, di ba? Naparami niya, no? Naparami niya yung pagkain to 5,000 to 4,000 plus. So, nakakapag-deliverance din siya, nakakapag-preach din siya. At kung dumating siya rito sa mundo natin ay siya may dalang pag-asa sa mga tao. So, kagaya ni Jesus Christ, sinasabi ni Paul, dapat maging kagaya din tayo. Sabi nga ni Jesus Christ, di ba, mas malaki ang iyong magagawa kaysa sa akin. Sabi ni Jesus Christ before yun sa banal na kasulatan. So, we are, so, natin ang objective natin. Our objective is Christ, someone we can trust, na si Jesus Christ ay ating talagang kaya mapagkatiwalaan at maramdaman din natin syempre yung pag-ibig na meron ang ating Panginoon sa atin. At yung mind na yan ay maging kagaya natin lahat. Amen po. Parang yan. So, yan. So, what is the mind of Christ? So, sa series kasi ito, nung nakarang linggo, yan. Sabi natin, the mind of Christ was a mind of love. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 2, sabi niya, fulfill ye my joy, that you be like-minded, having the same love. Ang isip daw ni Kristo ay maging isip natin, at ang isip ni Kristo ay isip ng pagmamahal. So, dapat tayo ay ganoon din ang isip natin. Our mind should be love. So, nakikita niyo ba yung sa mga social media natin ngayon? So, napakaraming toxic talaga. Iwanan mo na, buong pamilya mo, yan. Pag ayaw mo sa akin, bahala ka. Yan, parang more on hate, bloody hate. More on sarili ang pinaparating na mensahe sa social media, no? Sipin mo, dahil doon, maraming mga naging makasariling tao. At alam ko, nararanasan din niyo yan. Pero isipin niyo na lang, si Hesus Kristo, di ba? Si Hesus Kristo, pinako sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Sinabi ng mga tao, crucify him. Di ba? Ang dami niyang ginawa, nagpagaling siya. Nagpakain siya. Nag-deliverance siya, nagpalayas siya ng mga demonyo. Tapos yung mga tao na yun, ano ginawa ng mga tao? Kinamuhian pa rin siya. Diba? Doon pala magkita natin yung difference. Kung si Hesus Kristo ay ngayon, isip ngayon, siyempre sabi ni Hesus Kristo, bahala kayo, anyong maligtas. Bahala kayo sa buhay ninyo. Diba? Ako na nga lang nandito para maligtas kayo, sasabihin niyo pa, crucify him, gano'n pa. Bahala kayo. Kung ma-impierno kayo, wala na akong pakialam. Sinubo ako mga marito para magbigay ng pag-asa, pero ayaw nyo. Diba? Pwede sabi ni Jesus Christ, pero hindi. Habang siya nakapako sa krus ng Kalbaryo, sabi ng mga tao, kung ikaw si Jesus, bumaba ka dyan. Kung ikaw talaga yung Kristo, kung ikaw talaga yung Hari. At tinutuya siya, tutukso siya, bago nakapako ka na nga, no? Hirap na hirap ka na nga eh. Tapos, yung pa yung maririnig mo sa mga tao. Si Jesus Christ, ginawa niya, sabi niya, Father, forgive them. Diba? Pag-ibig pa din eh. So, ang layo ng mindset ni Jesus Christ sa mindset ng mundo ngayon. Yung mindset ni Jesus Christ is about people. Ano bang magagawa ko sa tao na to? Ano bang magagawa ko sa mga taong oppressed, mahihirap, mga hindi kayang pagtagulan ng kanilang sarili, mga may impyerno, ano bang magagawa ko ganun? Sa ngayon, makikita niyo sa social media, ito eh. Diba? Iwan mo na pamilya mo kung hindi sila sumusuporta sa'yo. Mga kaibigan, diba? Kung ayaw niya suportahan ang negosyo ko, bahala kayo. Ganun, diba? At yung puso na yun ng pagiging makasali, unti-unting tawag doon, nadidevelop hanggang sa ang tao nagiging madamot, nagiging makasarili. So sinasabi ni Jesus Christ, hindi ganyan ang isip niya. At sinasabi ni Paul, you be like Jesus Christ. Sabi niya, imitate me as I imitate Christ, sabi ni Apostle Paul.
Kaya, the mind of Christ was a mind of love. So, kung i-imitate natin Jesus Christ, dapat pag-ibig ang nasa isip natin. Amen. Buhay pa ba kayo? Buhay pa. Are you learning so far or are you far from learning? Ha? Okay. So, sabi sa Philippians chapter 2, di ba? Having same love. Dapat iisa lang ang pag-ibig na meron tayo. So, pwede tayo makasarili. Pwede tayo hindi magmahal. Di ba? Pero Diyos kumilyo, di ba? Minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundo. At gugugulin mo pa yan sa puro hate. Di ba? Puro makasarili, puro toxic. Mas madalas ko sabihin, huwag na tayo maging kagaya ng iba na toxic eh. Puro toxic. Huwag na tayong dumagdag. Amen po? Kaya hindi nagiging maganda yung aura natin. Bakit? Ano? Pagpunta mo sa paglabas mo ng bahay, nakita mo yung kapitbahay mo nag-post. Di ba? Toxic post. Ikaw naman, naging toxic mind ka na rin. Nangyari pa siya. So, hindi naman yun. Ako din naman siya. Isipin niyo po, kung pag-ibig lang ang lagi-laging meron tayo, alam mo, kahit mga maliit na problema, hindi nagiging malaki. Di ba? Wala naman perfecto eh. Di ba may perfecto ba dito? Wala. Hindi nagkakasala. Hindi nagagalit. Diba? Dahil kung meron dito, turuan nyo ako kung paano maging perfect. Baka maging kagaya ko rin kayo, di ba? Wala eh. In spite na tayo naging makasalanan sa Diyos, sa harapan ng Diyos, inibig pa rin na tayo. Hindi tayo karapat-dapat, pero ginawa niya tayong karapat-dapat dahil mahal niya tayo. At ganun din, my friend, yun din ang ating Panginoon Kristo sa iyo. So, pangalawa, sabi natin, nung nakarang linggo naman, the mind of Christ was a mind of one accord. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 2, fulfill ye my joy, but you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Diba? Dapat daw, isa lang isang one accord lang, nag-iisa lang. So, ano ba to? One accord. Parang hindi ito yung aking ano. Yan. May lang ah. Final, ay okay. Dapat isang isip lang daw tayo, sabi ng may Apostle Paul. Dapat hindi tayo kanya-kanya. Amin po. Kasi ang hirap naman po, no? Kunwari, nagagawin tayong building o gagawa tayo ng ano rito ng mission. Kasi siyempre, sa mga, yan natin, mag-mission tayo sa mga AITA, sa mga liblib na lugar, no? Sa Bulacan, so mga katutubo. Diba? Ang dala-dala natin, kunwari, mga pagkain, diba? Tapos ikaw, hindi mo dala pagkain, iba yung dala mo, pana, diba? Baka panain pa tayo doon. Hindi tayo isa yung isip, ba't tayo doon? Kasi gusto natin makatulong sa kanila, ma-empower sila, mabigyan ng sustansya ang katawan nila. So dapat iisa lang, sabi ni Paul, si Jesus Christ, hindi lang ang isip niya ay isang pag-ibig. Ang isip niya ay, one accord or one mind, nagkakaisa. Unity, dapat nagkakaisa. So, ito yan. Yan. Was a mind, ano yung Christ mind? Was a mind of love, was a mind of one accord, and was a mind without pangatlo, was a mind without pride or vainglory. So, ito na yung pangatlo natin. So, ito yung ating topic natin ngayon. Jesus Christ, ano ang kanyang isip? Ang kanyang isip ay was a mind without vainglory. Philippians chapter 2, verse 3. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other than themselves. So, bakit nga, pastor, ano ba yan? Kakagulo naman yan. So, ito yan. Tinan po ninyo.
The mind of Christ was a mind without vainglory. Throughout his earthly mission, Christ had a small stature. Maliit, mas mapagpumbaba lang siya. Sabi niya, isipin mo, isang hari, isang Diyos. The King of Kings, the Lord of Lords. Pinanganak siya saan? Sa sabsaban. In a manger. Hindi siya pinanganak sa palasyo. Diba? Hindi siya pinanganak doon sa naglalakihang mga ribulto or mga pyramid. Wala. Wala. Hindi ganun si Christ pinanganak. Siya ay mababa lang sa sabsaban. Pangalawa, siya ay son of a carpenter. Hindi siya pinanganak sa isang royal family, di ba? Mga Roman captain or sa mga Pharisees or mga Levites or matataas na katungkulan. Hindi siya doon. Hindi siya anak doon. Anak siya ng isang karpentero. Isang gumagawa, nagtutoil, naghihirap. Diba? Ganun siya kababa. Enter Jerusalem on a donkey. Usually, di ba? Kapag ang isang hari pumapasok sa isang lugar with victory, either horse or naglalakad na may dalang espada. Signifying strength. Signifying victorious conquering. So dito, donkey, isipin mo, maliit lang na asno. Doon siya nakasakay. Napakababa talaga ng Jesus Christ. Ano? Dito, no, nagkaroon lang ng bisikleta. Dumaan lang sa may nakitang sexy. Hello. Di ba, right? Sa bisikleta lang yun, ha? Sarap pagin sa ulo, no? Yeah. Bisikleta lang, yabang niya. So, not an earthly king. Hindi rin siya naging earthly king. Alam niyo kung bakit pinako si Jesus Christ? Bakit galit na galit sa kanya yung mga bansang Israel at that time? Kasi akala nila si Jesus Christ, sila ang magiging tagapagtanggol ng Israel laban sa Roma. Earthly king. Pero sabi niya, hindi. My kingdom is not here on earth, but on heaven. Hindi siya rito naging hari. At kahit gusto ng mga Pariseo, mga Levitas, mga Israel at that time, gusto talaga nila na si Jesus Christ ang kanilang Messiah. Na mag-haahon sila sa, at that time captured captured ang bansang Israel ng Roman Empire. Pero hindi, he's not an earthly king. He had no place to lay his head. Wala siyang matulugan. Isipin mo, si Jesus Christ, walang sariling bahay. Di ba? So, ganun siya kababa. Wala siyang sariling bahay kung kani-kanino siya nakikitulog. At kung dala siya matulog mag-isa, kung saan siya nanalangin sa Ama. Ganun talaga napakababa. Isipin mo, ito pa lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dyan pa lang. Kaya ba natin yan? Kaya ba natin magpakumbaba na ganyan? Di ba kahit hindi tayo si Kristo, kaya ba natin ipanganak sa sabsaban? Yeah? Pwede. Yeah. Karpintero. Yan. Hindi natin kaya yan. Crucified between two thieves. Ang nangyari kay Jesus Christ, di ba? Para maganap na tayo magkaroon ng kaligtasan, siya ay ipinako sa krus kasama ng dalawang magnanakaw. Di ba? Unang pangalan, Elias, pangalawa, hindi pala. Hindi pa pala kayo buhay na, no? Between two thieves. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Yun po yun ang sinapit ng ating Panginoong Kristo Jesus. Pinako siya. Siya ay nilevel na isang basahol pa sa mga magnanakaw. Wala man lang yung marangal na pagkamatay. Wala eh. And also, buried in another man's tomb. Wala siyang sariling tomb. Hindi ka mukha ni Sarah, no? Si Sarah nung namatay, si Abraham, binili niya yung lupa para lang mapaglagakan si Sarah. Jesus Christ, wala eh. Magandang move lang na, wala pa naman ililibing dito muna natin lalagay si Jesus Christ. So, ganun siya kababa. So, ano sinasabi mga kapatid? Ano sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus? Ano sinasabi ni Apostle Paul na maging Christ-minded tayo, na ang isip ni Kristo maging isip natin? Siguro, siyempre, hindi natin kaya to. Hindi na natin kaya wala nang manger. May manger pa ba ngayon? May sabsabang pa ba ngayon? Yan na. Meron pa? Ako naman yung babay kuray. Pero, wala naman siguro nakulong ko magulang kung hindi pangalan sa panahon ngayon.
Diba? Madi-DSWD ka ng paggaling. Yung nakaraan, nakita ko sa social media, yung bata, sa liblib na masukal na, na talahipan ba yun? Yung bata, nandito, iniwan ng kanyang nanay. Buti hindi kinain ng mga insekto, kinain ng mga ahas, o ano pa man. Buti na-rescue. Ganon kasama ang mundo ngayon. Sige mo, sarili mong anak, iiwan mo. Hindi mo lang sabihin ng budo sa isang hindi ko kaya buhayin to, sige na muna ha. Ganon no? Yung talaga iniwan yun ang mga nakakakulo ng dugo. So bakit, ano sinasabi ni Paul? Una, don't act out of selfishness. Dapat tayo pala, huwag tayong selfish. Sabi mo sa tanong, huwag ka selfish. No? Hindi ka isda. Hindi ka kabibe. Yeah. So, ang vainglory, meron siyang ibang translation. So, sa NASB, New American Standard Version, selfishness, sa NIV naman, selfish ambition, sa KJV, King James Version, strife. So, ibig sabihin, selfish talaga. So, wag daw tayo maging ganon. Wag tayo maging selfish. Wag naman darating ang araw kunwari, namatay tayo, no? Yung mga tao, ang testify sa atin, ay, makasarili yan. Hiningan ko ng candy, hindi ako binigyan. Dahil sa candy, nagtanim ng sama ng loob, no? So, doon kay Ate Helen Lito Disman, nakikirami po ang buong church sa pagpanaw ng inyong nanay, si Baileta Disman. So, the God of our comfort, we comfort all the family. We love you, mahal po namin kayo, and we are praying for the strength na bigay sa family. So, don't act out of selfishness. Hindi mo ito gagawin dahil may gusto kang makamit. Amen po. Hindi mo gagawin ito dahil meron kang pakinabang. As sinasabi ni Paul, kapag gagawin mo ang isang bagay, dapat hindi selfish. Hindi selfishness. Alam mo yung mga pinagtatakupin ng Panginoon? Yung mga hindi para sa kanila eh. Ako, sa totoo lang, alam ko, gasgas na sa inyo ito. Gusto kong maayos ang buhay namin para matulungan ko yung aking mga magulang. Yung batang-bata, di ba? No wonder yung bata na yun na nagsabi sa kanyang puso, gusto kong maging asay sa buhay ko. Gusto kong maging doktor. Gusto kong maging pulis o pang di maapi ang aking. Nagkakatotoo eh. Ino-honor ng Diyos. Bakit? Hindi sa kanya eh. Para sa pamilya niya. At minsan ganun po tayo. Kung gusto mong i-honor ng Diyos yung mga dalangin mo, yung mga hiling mo, yan ay hindi para sa iyo, kundi para sa iba. Gusto mo maging doktor para maging doktor del barrio. Kaya magugulat ka. Nag-enroll ka na sa mga medicine school, di ba? Hanggang sa nakita mo, doktor ka na, ay doktor na ako, grabe. Di ba? Kapalaran, destiny. Lalagay ka ng Panginoon yun. Kasi hindi sarili mo iniisip mo. Pamilya mo o ibang tao. Pangalawa, don't act to receive vainglory. Huwag kang pag sinabi kasing vainglory means empty praise or empty credit. Huwag kang act na mag-credit ako. Diba? Mag-depress yung musika rito para sumikat, hindi ganun eh. Nandito ka para purihin ang Panginoon. Hindi para sumikat. Gumagawa tayo sa Panginoon, papakain tayo ng mga bata. Yan, minamahal natin mga bata. Hindi para sa ating mga sarili, hindi para sa kapurihan natin. Kundi sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Magmi-mission tayo, hindi para sa church. Para sa atin, hindi. Para sa Panginoon. Amen? So, ganun dapat tayo. Huwag yung may credit. Yan. Yung board na yan, ako nagpintura niyan. Lagyan mo ng pangalan. Pininturahan, may pastore din. Grabe, no? Nabulag ka, paupo lang gano'n, no? Pinanasan ni Pastor Frank. Pinanasan itong upuan na to. Meron label, ano? Huwag gano'n. Gumawa tayo hindi dahil sa credit. Gumawa tayo dahil alam natin yun ang pinapagawa ng ating Panginoon. At gano'n din po tayo sa pamilya. Ako na, hindi na ako, karamihan sa atin, ano? Karamihan ng anak naghihintay na tayo ay mapasin ng ating mga magulang. At masabi ng mga magulang, anak, proud kita eh. Proud ako sa'yo. Diba? Basta iniisip natin yan, diba? Oo, mami na kayo. Tayo lang naman dito eh.
Tayo lang naman, tsaka naka-online tayo worldwide. Yeah. Hindi totoo, di ba? Gusto natin ma-please ang ating mga magulang. Diba? Gusto natin magpagmupay para sabihin, anak, I'm proud of you. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan gawin yan. Dahil ang Diyos mismo magsasabi sa yan, anak, I'm proud of you. Jesus Christ mo yung magsasabi yun. Kapag kasi nakaakma tayo doon sa praises ng ibang tao, sa credit, na i-credit tayo, alam mo, hindi tayo magtatagumpay. Masisira lahat ng ating mga pangarap. Pero kapag gagawin natin yan para sa Panginoon, ang Diyos ang nagtutulong sa atin. Amen po. Halimbawa si Pastor Noel. Kunwari ako, ay, pipinturahan ko to. Lalagyan ko ng tiles to para ma-please si Pastor Noel. Alam mo, kapagod ako. Wala mangyayari. Kasi sabi lang naman yan. Pastor, maganda ba yung tiles? Sabi lang naman yan. Okay lang, sakto lang. Sakto lang. Tapos kung pag-anis mo, bubungkalin mo na lang eh. Diba? Pero ang Diyos na nakatingin sa'yo, hindi sasabihin sa'yo, okay lang, sakto lang. Sasabihin siya, anak, you have done a good job. At kapag ang Diyos ang siya tumulong sa'yo, tiyak lahat ng mga bagay na minimiti mo, matatagumpay ka. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi niya ako kayang tulungan, pero ang Diyos kaya niya ako tulungan. Amen? Walang ibang pwedeng tumulong sa atin na may supernatural ability kundi ang Diyos. Kapalaran. Destiny. We are destined to get our promised land. At yung mga promised land na yan, hindi pa natin nakikita. Kailangan natin tingnan yung will God para makita natin yun. Some of you here, you will become a great preacher, a great praise and worship. Diba? Ang ilan sa inyo, makikita na maraming tao kayong i-handle. Diba? Kayo ang nagpapacilitate. Kayo yung naging speaker. At nakikita kayo ng mga tao. Binibigyan kayo ng credit. Gagawin ng Panginoon yun. Why? Kasi ikaw naman, wala sa iyo. Sa iyo para sa Panginoon yun. Tutulungan ka ng Diyos na yun. Amen? Bibigyan ka ng value. At ang value na yun, walang ibang pwedeng gumawa ng kundi ang ating Panginoon, Kristo Jesus. Kahit si Kapitan, hindi kanya kaya bigyan ng value. Kahit si Presidente, hindi kanya kaya bigyan ng value. Ang tangi ang Diyos lang ang bibigay sa iyo ng value. Kaya mga kapatid, kung wala nagpapahalaga sa iyo, si Christ, napahalagan ka. Mahal ka niya, ikaw ay isang precious gem sa Kanya. Amen? Don't act to receive vain glory. Gagawa tayo para sa ating Panginoon. Pangatlo, i-humble mind. Dapat humble lang tayo. Di ba? Nagtatawa ko sa Facebook, di ba? Nagpo-post ka ng yung mga travel. Ako nga, nagpunta ako sa Carinderia, hindi ko naman pinost. Hallelujah. Sa tingin ko, may mga kasama na ako sa Boracay dito. May 4. Yan. So, buwan-buwan yun, buwan-buwan ang ating Boracay. At kunti lang naman ang inyong gagasusin. Pamasahin lang. Lalo. Sila kasi mga busy. Ikaw, Boracay ka naman. Saman-saman lang pumunta doon mag-isa. Ikaw, mag-resign ka na sa trabaho mo. Alam mo sa Boracay, no? Pinag-resign nila. Hindi ka mo payagan? Hindi ka mo payagan ng boss mo? Mag-resign ka. Next time, papayagan na. Grabe na. So, be humble. Dapat humble lang tayo. Kahit na gano'ng kalaki yung achievement na nagagawa natin, be humble. Huwag yung tingnan. Ito to. Real talk tayo mga friends. Minsan nakatingin tayo sa value. Kaya kung ano yung response natin sa kanila, dahil dun sa value na binibigay sa atin. Halimbawa, merong isang gula-gulanit, di ba? Ayaw natin makausap kasi gula-gulanit. Diba? Baka nakawan ka rin ng gula-gulanit, parehas pala kayong gula-gulanit. Ano yung sabi ko minsan, no? Hindi na natin nakikita yun. Si Kristo, kahit na may leprosy, hahawakan niya. Naalala ko nung sa Batya, pumunta kami doon, nagpungkab na yung dito. Talagang buto, nakikita na yung buto. At parang isang uod na lang hindi pumipirma. Panahon ng pandemya 2021, 2022. Nagano'n kami. Ano ba pa eh? Hawa! Yeah!
Pangalan ni Kristo Jesus! Yan. Nag-pray natin. Kasi pagbalik namin, kala mo, tuyo-tuyo na yung sugat niya. Nagkalaman na. Tapos yung tsura niya, parang bagong nilalang na. Oo, hindi totoo. Parang, kasi, pandemya eh. Kunting ano lang, di ba, COVID ka agad. Hindi namin alam kung naka-COVID yun eh. Sabi ng kapitbahay, mayroon siyang TB. Hindi naman siguro ako nahawa ng TB, no? Sabi ko na, kaibigan ni Pastor Frank, kamalian na tayo doon tayo. Yan. Parang, Pastor, saan may exit dito? Yan. Tapos pagbalik namin, magaling na. Galing na. Pero yun tayo. Nagbigay tayo ng pag-asa sa mga sugatan, sa mga press, sa mga may sakit. Lahat kayo, gagawing instrumento ng Panginoon para sila magkaroon ng kagalingan. Hindi dahil pastor ka o hindi. Sabi doon sa Bible, ikaw mismo pag nanalangin ka, a righteous prayer avail much. Pag naging okay ka sa Panginoon, lola mo nang malapit nang mamatay, pag pray mo, mabuhay yan. Hindi malubito ka ng buhay niya. Yun po. Be humble. Mag-humble lang tayo kahit na binibigyan tayo ng mga supernatural ability ng ating Panginoon. Kahit na ito, palakihin niya ang church, be humble pa rin tayo. Ano pa rin tayo? Huwag tayong superstar. Ano pa rin tayo? Kagaya ni Jesus Christ. Amen? Amen. Kasi kung lagyan natin ng 4 ginto dito, no? Ipatunaw na natin yung ginto ng Bangko Sentral. Lagyan natin dito lahat-lahat. So, sabi ni Gordon McHenry, being humble means recognizing that we are not on earth to see how important we become. We must recognize it. But to see how much difference we can make it to the lives of others. It's not about us, but it's about them. Amen. Kasi kaya nasa mission ka ng Panginoon. Ako po, ilang taon po ako nag-work. Yung isang 12 million a year na sales, pinag-pray ko. Bago ako nag-resign sa work, 19 million. And monthly pala, 12 million a month sales. Nung nag-resign ako, naging 90 million a month. Sabi ko sa boss ko, nung nag-resign ako, tumutulog luha ako eh. Sabi ko, boss, pinanalangin ko yung work, yung job. Pinanalangin yung company. Sabi ko, ano ko to eh. Sabi ko, price ko to. Sabi ko gano'n. Pero, ito ay price sa ating Panginoon. So, it's much more para sa iba. Sa iba. Hindi para sa atin. Amen? The more humble we stay, the more God blesses us. Amen. Kapag inisip mo na magkaroon ka ng kotse para yung pagyabang, huwag ka magtaka, hindi ka nabibigyan ng kotse. Bibigyan ka sa mirror lang. Sa mirror. Amen? Sabi ni Pastor Arden, hindi kulala ko sino to. Kung gusto mong maitaas ng Diyos, magpakumbaba ka. Again, kung gusto mong maitaas ng Diyos, magpakumbaba ka. Amen. Kasi, kapag papakumbaba, nandito ng blessing. Amen. Si Haring David, hindi kagad hari. Nagpakumbaba siya bilang shepherd. Upang insignificance. Doon siya kanya. At lahat naman ng mga propeta, gano'n nangyari. Lahat ng mga apostle, gano'n nangyari. Nagsimula sa mga bala. Huwag agad mataas ang tingin sa sarili. Is this a word for you? Word ba ito para sa atin? Yan. Sige po, ito tayo. I hope and I pray na natransform tayo isip natin kung makita ng isip ni Kristo. Kung anong merong isip si Christ, ganun din ang isip natin. Nang sa ganun, may isip na parang natin yung mga planuhin niya para sa atin. Amen. Sige, let's pray. Father God,